Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin malaking good news nahulog sa bitag. Aba, Senado kudita. Gatchalian bumaliktad na. Aba, nagtatanong po mga kababayan nahulog sa bitag ni Marcoleta at Cayetano. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito pero bago po natin simulan yan, palike naman po at pasubscribe na rin ng ating channel. Maraming salamat po at ito nga mga kababayan. Bago po natin i-play yung video, ito pasadahan po muna natin itong si Senator Robin Padilla. Ayon po kasi dito sa balita, minimum age of criminal liability na sa 10 taon, 10 anyos, no? 10 years old. Isinusulong ni Senator Robin Padilla. Ayan mga kababayan, agree po ba kayo? Diyan po sa panukalang batas ni Senator Robin Padilla na gawing 10 years old ang mga batang pwedeng managot sa batas mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Aba, marami po ang sumang-ayon. Ito nga si Dag. Sabi po dito ni Dag, sang-ayon ako kay Sir Robin Padilla kasi sobrang pabata ng pabata ang mga involved. So kung may ganitong batas, matatakot na yung iba gumawa ng kasamaan. Correct? Palakpakan po natin mga kababayan, no? So, teka lang. Suotin ko lang yung earpiece. So ayan, marami pong sumasang-ayon, no, dito sa panukala ni Senator Robin Padilla mga kababayan. Okay? Sabi pa po dito ni Aini, no? I agree. There should be accountability for serious crimes regardless of age. Ayan mga kababayan. Having consequences can be young people think twice about their actions while reminding parents to be more involved in guiding and disciplining their children. Accountability start at home. Oo nga mga kababayan. Pero ito, malaki rin po ang ginagampanang tungkulin ng ating pamahalaan mga kababayan pagdating po sa implementation, no, ng mga batas-batas. No? For example na lang, kahit anong tibay, kahit anong ang tawag dyan, kahit anong lakas ng batas, no? Kahit anong yung pangil ng batas, di ba? Kung ang gobyerno naman po natin ay walang kamay na bakal to implement such law, no? Ganun din mga kababayan, di ba? Kaya kailangan talaga ng kamay na bakal tulad ni former President Duterte, di ba? May kamay na bakal to implement the law. Kasi kung puro batas lang ang anuhin rin natin mga kababayan, no? Wala rin, 'di ba? Kung sa batas lang din tayo, maraming tayong batas. Sobrang dami nang ang batas natin eh. Yung iba nga doble-doble na yung batas natin, no? Pero ganun pa rin, 'di ba? Kasi yung execution, no, yung implementation ay hindi naman po na-i-implement ng maayos, no? So, pero kayo mga karibin natin, pabor po ba kayo dito sa sinasabi ni Senator Robin Padilla, no? Patungkol dito sa 10 years old. Ako, pabor po ako dyan mga kababayan, no? At eto nga, may good news tayo dyan kasi si President Bongbong Marcos Jr., no? Ito, pakita lang po natin yung balita. Mukhang sang-ayon po sumasang-ayon na po. Ito, news update, no? Mula sa ABS-CBN. Sabi po dito, Palas, Marcos Jr. open to lowering age of criminal responsibility. Ayan, palakpakan po natin. Ngayon, ito na siguro ang pinakamagandang nagawa ni President Bongbong Marcos Jr. kung sakasakali, no? Sa 28 minutes ago. Sabi po kasi dito, no? President Ferdinand Marcos Jr. is open lowering the age of criminal liability. Responsibility. Okay? Currently at 15 according to the Palace Press Officer Claire Castro. Okay? At the age of 12 ang gusto nila mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan kung pabor ba sila dyan sa 12. Sabi po dito ni James, Senator Senator Padilla is right after all. Correct, palakpakan po natin, no? I prefer
to lower it down as early as the age of 10. Oo nga, kasi kayong kay Senator Padilla, 10 mga kababayan. So tayo din, 10. No? Mas gusto natin yung 10 mga kababayan. So marami pong suggestion dito na iba nagsasuggest ng 13, no? 14. Sabi po dito ni kapatid, sumakay ka lang sa panukala ni Senator Robin Padilla, yun lang. 'Di ba? Parang sumasakay lang sila. Anyway. Eto po mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. At teka lang, meron pa pala dito mga kababayan, no? Itong si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan, pakinggan po natin 'to, no? Gusto ko lang pong i-share ito kasi Target ng importante din pong malaman natin 'to, no? Teka lang. Ito pakinggan niyo na lang po mga kababayan, no? Administrasyong Marcos Jr. na ibenta ang mahigit 100 government assets na aabot sa hanggang 2.5 billion pesos ngayong taon. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, layo nitong magamit ang mga kikitain para sa priority projects ng gobyerno. Target ng administrasyong So ayan mga kababayan, magbebenta na naman po ng mga asset, no? 100 government asset. Target na ibenta ng administrasyong ito para po magkaroon na naman po sila ng pera. Aray ko po. Kaliwat kanan yung nila, paglilikom ng pera o umuutang internationally, no, domestically, no, umuutang po sila. Then magbebenta pa po ng mga assets. Yung gold reserve nga natin na ibenta na mga kababayan, di ba? Hindi lingid sa ating kaalaman na yung gold reserve ay binenta na po mga kababayan, no? So, grabe, no? Ano kaya yung pinagpe-preparean nila kung bakit sila nagbebenta ng mga assets natin? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video mga karibin natin, no? Sabi po kasi dito, teka lang mga kababayan ito po yung video mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Pasok. Pilit na pagtatakip ni Ping Lacson sa totoong nasa likod o mastermind sa flood control scandal sa ikinasang session sa Senado. Senator Ping Lacson nahulog sa bitag matapos sa mga malalaking pasabog ni Senator Rodante Marcoleta sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Mga kababayan, sabi po dito ni Rina, hindi niya kayang lutasin yan dahil kasama sila sa flood control issue. Correct. Diba? Kasama sila Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, nagkaharap at tila nagkasalpukan na rin ang dalawang senador sa ikinasang session sa Senado na talaga nito. Sabi pa po dito mga kababayan ni Jose, Lacson, tagapagtanggol ng mga magnanakaw, kurakot, kidnapper, Hoy. Ayan mga kababayan, at sabi po dito, mabuhay po kayo, Senator Rodante Marcoleta. Ayan mga karabin natin. Palakpakan po natin. Nagdaang mga ilang buwan ay talagang mainit ang bangayan sa isa't isa. Itong magaling na senador, Rodante Marcoleta, palaging kino-call out si Ping Lacson dahil sa kanyang kabagalan tungkol sa controversial na flood control scandal ng gobyernong Ngagba ni Marcos Jr. At tila na paghahalataan ng taong bayan pagko-cover up di umano nito dahil ayon sa ilan, laging delay sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pansin rin nila ang tila ginagawa nitong kababalaghan na madalas ay magpapa-press-con, magpapa-interview at doon sa media i-discredit at ika-character assassinate yung mga testigong lumantad para raw umano ilantad ang katotohanan patungkol sa flood control scandal ng gobyernong Ngagba ni Marcos Jr. At hindi rin nakaligtas ang magaling na senador na si Rodante Marcoleta dahil tila pilit di umano nitong sinisiraan ang imahe. Lagi daw niyang binibigyan ng malisyosong konteksto na walang ibang hinangad kundi marisolba at mabigyan ng hustisya. Sabi po dito mga kababayan, saludo ako kay sayo Senator Marcoleta sa paglaban sa mga
katarungan ng mga taong bayan, yung mga nagsasabi diyan na ibang senators na magtrabaho na sila. Wala naman silang nagawang trabaho kundi pagnanakaw sa pera ng bayan at cover up. Hindi trabaho yan para sa taong bayan na nakakagalit na. Ayan mga kabayan. Ang nakawan sa gobyerno sa usaping flood control anomaly. Samantalang itong si Senator Rodante Marcoleta ang palagi niyang pinupunto sa publiko ay yung kabagalan ni Pagtanggol Ping talaga, Lacson no, sa bilang politiko. chairman ng Blue Ribbon Committee na siyang alam ng maraming Pilipino na mag-iisang taon ng halos ang lumutang ang issue at lumantad ang tungkol dito sa flood control anomaly. At hanggang ngayon ay wala pa ring napapanagot na malalaking isda. Wala man lang ihaharap at wala man lang Ito mga kabayan, putuli-putulin lang po natin kasi nagbabasa tayo ng mga comments. Importante rin kasi yung mga comments eh. Ito mga totoong tao po ito mga kabayan. Sabi po dito ni Annalyn, Lacson at Soto haligi ni BBM para pagtakpan ang todong nakawan. Kaya ba pinapanalo sila as senator dahil gagampanan nilang tungkulin sa Senado? Mukhang hindi yata, Iba yata yung ginagampanan nila mga kababayan. napaparusahan sa batas. Itong si Senator Ping Lacson sa sambayan ng Pilipino para sabihing ito ang mastermind ng kontrobersyal na flood control anomaly na siyang isa sa nagpahirap at naglimas sa kaban ng ating bayan. Halimbawa na lang dito, itong lumantad na mga ex-marine na gustong-gusto at matagal nang inaantay ng maraming Pilipino na maipatawag na matanong, ma-interpolate doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero ang ginagawa ni Ping Lacson at Soto ay lagi nilang pilit inililihis at paninira ang sinasabi nila sa media. Bakit hindi na lang sana isalang sa Blue Ribbon para doon na magkaalaman? Kaya ngayon, durog na durog itong si Pinky Lacson kay Marcoleta. Correct. Sabi nga po dito mga kababayan, ito, papublish ko dyan. Wala kang panama sa abogado Lacson, magkaiba. Magkaiba ng specialty ang PMA at lawyer pagdating sa batas. Ayan mga kababayan. At tila tahasang nahulog ito sa bitag sa kinasang session ng Senado. Narito't panoorin ang full video kung papaano di nakaligtas si Lacson sa mga pasabog at banat ni Senator Rodante Marcoleta. Rise today on a matter of personal and collective privilege. Mahiya naman kayo. These are the very exact words uttered by the President 8 months ago. Yes, Mr. President, walong buwan na mula nang tumambad sa sambayan ng Pilipino at sa buong mundo ang malawakang anomalya at korupsyon sa likod ng mga flood control projects. Pagkatapos ng 8 buwan, Magsusona na nga na naman, di ba? Magsusona na naman ang presidente. Yeah. Sabi po dito ni Cheche, may hangganan din yan sila. Kaya sila nagpapakasasa ngayon kasi alam nilang lalagapak sila. Correct. tukoy na ba kung sino ang mga walang hiya? Since the first Blue Ribbon hearing last August 19, 2025, the public has watched Tagal na closely, anticipating the outcome of our inquiries and investigations. The demand for transparency and accountability did not subside. It has only grown louder. Correct. Despite the increasing public clamor for transparency and accountability, we are stuck in a maze of indecision and complacency, waiting for a report that has long been overdue. Mr. President, as early as December of last year, the minority submitted its observations, findings, and recommendations based on the initial 6 public hearings of the Blue Ribbon Committee and labeled it a minority report for lack of a better term. Let me be clear, it was not intended to disrespect the committee nor the Senate as a body. Fully aware of the hearings on the flood control anomalies that had not concluded, and in the absence of a committee report, the public has long been waiting. The report was not filed with the bills and index, but coursed through the office of the Senate President, hoping for proper disposition. So dito mga kabayan, sa mga comments po, sa marami pang may gustong bumalik na si Senator Rodante Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Chairman mga kabayan.
Oh, ayan no, ang dami. Crocodile Mafia of the Philippines. Nako, ha? Totoo ba ito? Parang napawi ang pagod ko. Ha? Sabi po dito ni Lucy. Ayan na. The minority report was initiated out of our solemn duty to the Filipino people who are eagerly awaiting and demanding for the Senate's decisive action on the nationwide flood control scandal. Our intention was clear from the outset to uncover the truth, hold people accountable, and propose legislative measures that will finally dismantle the deeply entrenched corruption that characterize our infrastructure projects. Ladies and gentlemen of this chamber, the people have waited long enough. It has been 7 months since the first Blue Ribbon hearing. For far too long, the public have been agitated, disgusted, and tormented by the thought that more than 1 trillion pesos have been openly looted from the National Treasury. Yet to this day, no one has been held accountable except for the small fry. In several instances and interviews, Correct mga kababayan, wala pa silang naipapakulong na mga kaalyado nila na inaakusahan mga kababayan sa flood control. Wala. Puro mga kalaban, no? Puro mga tumutulig sa kanila yung kanilang mga pinapakulong. Even Senator Marcoleta is now, no? Delikado po kasi may plano pong ipa-arresto si Senator Rodante Marcoleta. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.